dinero, ha? Yung magaba. But, you know, privilege kong bumalik dito sa biyaya ng Diyos. Nakatulong kami kina Pastor George noong way back, mga old timers dito. Alam niyo, na time na madalas kaming pumunta rito at nagtuturo ng mga aral doon pa sa dating lugar. In fact, wala pa yun nung first time ko pumunta rito sa inyo. At sa biyaya ng Diyos, dumami kayo, mga iba rito, di ko kilala. So, sana magkakilala tayo mamaya. Now, sa ating panahon, alam niyo, maraming taong medyo interesado maaari sa Ebanghelyo ni Jesus. Mga iba na nakakarinig ng Ebanghelyo, pero mga skeptic, parang ayaw maniwala. Marami silang handang na tinatayo nila sa kanilang sariling isip para sabihin nila, kung mangyari ito, sige, maniniwala ako. Halimbawa, kung meron akong makitang himala, sige, maniniwala ako. Kung meron akong makitang palatandaan sa langit, maniniwala ako. Kung meron akong mararamdaman sa puso ko, maniniwala ako. Lalo na alam niyo mga bata na lumaki rito sa church, narinig yung Ebanghelyo mula nung Sunday school. Yung ibang teenagers na, parang young people. Pero wala pa kay Jesus. Anong hinihintay? Kung tanongin ko kayo personally, baka sabihin nyo, wala pa akong nararamdaman. Hinihintay ko na kumilos ang Diyos na malakas, may mangyayari sa akin na masasabi kong, ay, kakaiba ito. Iniisip nyo na kung may mangyaring ganyan, sige, maniniwala ako. But you know what? Baliktad yan. Kumbaga, yung bunga ng kaligtasan, ang hinahanap nyo bago kayo maligtas. Hindi mangyayari. Hindi dapat hamunin ng Diyos. Diyos, gawin mo ito para ako'y maniwala sa iyo. Parang ganun ang ginagawa nyo. Ang yabang nyo na parang Diyos ang inyong inuutusan. Pero alam nyo, mga kaibigan dito ngayon, hindi lang kayong unang nakaisip ng gano'n. Maski nung panahon ni Jesus, may mga taong amon din sa kanya ng gano'n. Hinanap sa kanya ang palatandaan. At ito ang ating mababasa dito sa Lucas 11, Luke chapter 11. At para makita natin ang context, ang focus natin talaga, verse 29 hanggang 32. Pero para maunawaan natin ang context, magsimula tayo sa verse 14 hanggang 17, tapos mag-jump tayo doon sa verse 27. Okay? So verse 14. Verse 14. At noon, Luke chapter 11, verse 14. Noon ay nagpalaya si Jesus ng isang demonyong pipi. Nang makalabas ng demonyo, ang dating pipi ay nagsalita. Now, kaya sandali. Alam niyo, maraming miracle crusade sa ating panahon. Pero meron pa kayong narinig na isang pipi pinagaling na magsalita? Wala eh. Yung mga himala daw na ginagawa ngayon, mga baking. Kunyari, hindi tulad sa ginawa ni Jesus. Grabe ito. Dating pipi, may demonyo pa. Pinagaling palalayas yung demonyo. Anong naging resulta? Kung mangyari din sa ating panahon, ganoon din ang magiging resulta. At namangha ang maraming tao. Marami, hindi lahat. So, balit, sinabi ng ilan sa kanila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa panggitan ni Beelzebul, na pinuno ng mga demonyo si Satanas yun. At ang iba naman, upang siya ay subukin, ay hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Yan ang sinasabi ko. Sige, pakita mo sa amin ang tanda mula sa langit. Subalit dahil batid niya ang kanilang iniisip, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharyang nahahati laban sa kanyang sarili ay nawawasak, at ang bagay na laban sa sarili ay nagigiba. Tapos,
pinaliwanag niya kung bakit niya ito sinabi. Kung si Satanas ay lumaban kay Satanas, bagsak siya, talo siya. At yun ang mga susunod na talata, pinaliwanag niya kung bakit maling-mali talaga yung sinasabi nila na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ni Satanas. Hindi pwede. So pinaliwanag niya yun. And then, verse 27. Habang sinasabi niya mga bagay na ito, isang babaeng mula sa maraming tao ang nagsalita sa malakas na tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang sinupupunang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Subalit sinabi niya, salit, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito kasandali. Pumunta ba kayo dito para sa pagpapala? May lunch tayo mamaya. No? Pagpapala yan. Pumunta kayo dito para sa anumang ibibigay. Teka sandali. Makinig kayo. Anong sinabi ni Jesus? Mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos. So, hindi lang yun. At sinusunod ito. Kaya nga, hinihiling ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, makinig tayo ng mabuti ngayon umaga. Alam ko, marami tayo, baka mga iba, kaya mag-CR, baka may batang mag-ingay. Huwag niyong hayaang ma-distract kayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ulitin ko, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Bago tayo magpatuloy sa ating pagbabasa, manalangin muna tayo, kiligin natin na yun na nga ang mangyayari, na tayong lahat ay makikinig at pag-uwi natin, bitbit natin ang pagpapala ng Diyos na Kanyang ibibigay sa atin ngayong umaga. Tayo po ito lang. Aming dakilang Diyos, kami ay pumunta rito ngayong umaga, hindi upang magpahinga, hindi upang matulog lang. Kami ay pumunta rito upang sambahin ang inyong dakilang pangalan. Kami ay pumunta rito upang marinig ang inyong salita at malaman mula sa inyong bibig ang gusto niyong ipaabot sa amin na mensahe. Kami ay pumunta rito upang makipag-fellowship na sa isa't isa, pero higit sa lahat, upang makipag-fellowship sa inyo. O aming Diyos, kausapin niyo kami. Huwag niyong hayaan na nakawin ni Satanas ang binhi na kinakalat na tinatanim. Kung hindi, sana magkabunga ito 30, 60, 100 fold. At sa inyong papuri, sa inyong pagpapasalamat sa lahat ng mga blessing na ito, itong aking hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, ngayon ito yung passage na ating pag-aaralan, verse 29 hanggang 32. Ganitong sinabi ni Lucas, sabi ng Panginoon sa pagitan ni Lucas, nang tumarami ang nakatipong mga tao, nagsimula siyang magsalita si Jesus. Ang lahing ito'y isang masamang lahi. Ito'y humahanap ng isang tanda. Subalit, walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ni Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Nineveh, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito. Ang reyna ng timog ay pagbangon sa pag-ugong kasama ang mga tao ng lahing ito at kanyang hahatulan sila sapagkat siya'y dumating galing sa mga dulong ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At narito ang isang higit pang dakila kaysa kay Solomon. Ang mga tao sa Nineveh ay pagbangon sa pag-ugong kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito ang isang higit pang dakila kaysa kay Jonas. So, napansin nga ni Jesus, ang mga taong kausap niya, mga taong nasa harapan niya, ay anong klaseng lahi? Lahing masama. Sandali.
inyo ngayong umaga. Kayong lahat dyan, mga lahing masama. Ako, patuhin nyo. Pagalitan nyo ako. Pero, bakit niya ito sinabi? Dahil gusto niya masaktan sila? Hindi. Dahil totoo nga. Bakit niya sinabing itong lahi ay isang masamang lahi, isang henerasyong masama, likong-liko ang daan? Bakit niya sinabi? Kasi nga, anong nangyari sa kanilang harapan? Kanina lang. May isang taong pipi, isang taong may demonyo, yung dahilan ng kanyang pagkapipi, hindi sakit. Kung magpatingin siya sa isang doktor, hindi niya kayang pagalingin. Bakit? Kasi demonyo ang dahilan kung bakit pipi. Pinalayas ni Jesus ang demonyo, pinagaling niya ang pipi, nakapagsalita kaagad. Imagine, hindi mo rin magsalita, pipi siya. Sino ang, alam ko, may mga magulang tayo dito na medyo maling panganak. Sino dito na baby na paglabas ng sinupupunan, binati niya ang kanyang ina, "Hoy, ina, pusa ka!" Kailangan matutunan, kailangan mag-aral, kailangan unti-unti. Unang salita, "Ay, hindi mama." Mas madaling bigkasin ng tatay. Sino po ng language? Mga unang salita, tapos, nadadagdagan yung mga salitang alam niya. Pero itong pipi, yung tila niya na diretsyo, nakapagsalita ka agad. Alam niya, yung narinig niya, maari yung mga salita. Ngayon nakapagsalita. Hindi wala talaga. Nakita nila, nasaksihan nila. Ngayon sinasabi nila, pakita mo sa amin ang himala. Pakita mo sa amin ang palatandaan. Ang tanda galing sa langit. Kung halimbawa yung mga bituin dyan sa langit, magsiayos. At ilagay nilang kanilang sarili sa forma ng mga letra. Si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas. Sige, maniniwala kami dyan? O di kaya, iniisip nila maaari si Moises. Anong ginawa ni Moises? Nagbigay sa kanila, of course hindi si Moises, kung hindi ang Diyos. Anong binigay ni Moises sa kanila mula sa langit? Mana, tinapay, mula sa langit. At sabihin, baka itong sinasabi nila, kung pakainin mo kami ng tinapay galing sa langit, sige, maniniwala kami. Pero katatapos lang na meron siyang nagawang himala, nakakaiba, walang makakagawa nito, at ang sinabi niya doon sa kanyang pagpapaliwanag sa kanya, kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa inyong harapan, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ang nasa inyong kaligtaan. Ayaw maniwala. Naghahanap pa ng tanda. Masamang henerasyon. Kaya, anong ibig sabihin sa atin? Well, ito mga para sa iyo nga, lumalaban. Maniniwala ba sila? Hindi. Hinahanapan nila kay Jesus ang mali, ang mga palatandaan, kasi ayaw nilang maniwala. At ang sign na sinabi ni Jesus sa atin ay ganito. Walang ibang palatandaan na ibibigay sa inyo kung hindi ang palatandaan ni Jonas. Now, let's think about this. Dalawang sign actually ang binanggit ni Jesus dito, yung kay Jonas. Now, paano naging palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineveh? Siguro narinig nila, in fact, it seems, base sa sinabi ni Jesus dito, na nakarating sa kanilang balitang kung saan galing si Jonas, kung anong nangyayari sa kanya. Anong nangyayari sa kanya? Alam ng mga bata dito ang kwento, no? Si Jonas. Anong nangyayari kay Jonas? Diba? Sinabihan siya ng Diyos, punta ka sa Nineveh. Saan siya pumunta? Kabilang dako. At sumakay sa barko. Papunta. Tarsis, malayo. Kabilang panig ng mundo, kumbaga. Lumalayas, umiiwas sa Diyos. Anong nangyari? Nagkaroon ng
bagyo. At yung barko na sinakyan niya ay muntik ng what's the word? Lumubog. Yeah, thank you. Muntik ng lumubog. Pero, nalaman ng mga sailor na si Jonas ang may kasalanan. So, anong sinabi niya? Ihagis mo ako sa dagat. Patay na. Alam na? Hindi. Siya nilunok ng isang malaking isda. Gano'ng katagal sa tiyan ng isda? 3 araw. Tapos, sinuka siya sa lupa. Siguro, pagdating niya sa Nineveh na narinig nilang kwento niya. Kaya nga, naging palatandaan, itong si Jonas nagrebelde sa Diyos, pero ngayon, nagsisi, at ginagamit siya ng Diyos. Ngayon, anong mensahe ni Jonas sa kanila? May 40 araw, at pagkatapos noon, wawasakin ng Diyos ang Nineveh. Bakit binigyan sila ng 40 araw? Yun naman ang tanong. Anyway, si Jonas mismo ay palatandaan sa kanila. Isang taong rebelde. Naligtas. Isang taong patay. Kumbaga, sa tiyan ng isda. Binuhay. Palatandaan sa mga taga-Nineveh. At anong naging bunga? Noong narinig nilang mensahe ni Jonas, at nakita nila si Jonas mismo, anong naging bunga doon sa Nineveh? Silang lahat ay nagsisi. Mula sa hari hanggang sa pinakamababang tao, nagsisi, sumampalataya saan? Sa awang-habang ng Diyos. Kung iniligtas niya si Jonas, isang rebelde, baka may pag-asa ako. At sila'y nagsisi. Now, ito ay naging palatandaan sa mga taga-Nineveh. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus sa kanila, kung basahin natin muli, ang nakasulat, ang palatandaan sa kanila ngayon ay gayon din ang anak ng tao sa langit ito. Si Jesus, sinugo rin ng Diyos upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga tao, mabuting balita, at siya'y namatay na. Hindi lang kunyari, hindi lang nilunok ng isda, nilunok ng lupa. Dahil patay. Nilibing. 3 araw. Nagmamon din. Palatandaan. Ano pang hinihintay niyong palatandaan? Kung meron akong makitang himala, si Jesus mismo ang tanda. Si Jesus mismo bumangon muli mula sa mga patay, nagtagumpay sa kamatayan. Ganitong klaseng himala ang hinahanap ninyo. Ano pang klaseng tanda ang hinihintay ninyo? Sabi ni Jesus, ako ang tanda. Now, alam niyo, kung punta niyo ang Saudi Arabia, ipapakita nila sa iyo ang libingan ni Muhammad. Doon yun. Mga hero ng ibang reliyon, may libingan. Kung puntahan ninyo, and meron din, doon sa Palestine, meron din daw Church of the Empty Tomb, doon sa may Jerusalem. Punta nyo, pakita nyo sa amin, sabihin nyo, ang bangkay ni Jesus diyan. Wala. Ang maipapakita namin sa inyo, ang isang libingan, isang tomb, isang nicho, walang naman. Yan ang ebidensya, yan ang tanda. Si Jesus, bumangon muli mula sa mga patay. Empty tomb, bumangon si Jesus, naghahari ngayon sa kaluwalhatian. Yan ang palatandaan. Ano pang hinihintay? Babalikan natin yung tanong na yan. Pangalawang bagay na sinabi ni Jesus dito, hindi lang yung tanda na ibibigay. Pangalawang bagay, sinasabi ni Jesus, may mapalang pinapahayag sa kanila. Look at the next verse. Verse 31, ang reyna ng timog
ay babangon sa paghukom kasama ang mga tao ng lahing ito at kanyang hahatulan sila. Sapagkat siya'y dumating galing sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. Narito ang isang higit pang dakila kaysa kay Solomon. Imagine, doon sa pag-uusga, sa pag-uko, sinong nandun? Alam nyo, maraming taong taga-ibang bansa, maraming taong magugulat kayo na nandun sila. Maraming iba't ibang klase. May reyna doon. Kasama ng tao ng Diyos. Sino yun? Di natin alam ang kanyang pangalan. Queen of Sheba. Hindi naman Sheba ang pangalan. Queen of the South. Pumunta siya doon sa Jerusalem. Bakit? Kasi nakaabot sa kanyang lugar, bagamat malayo yan, dulo ng daigdig, sinabi, nakaabot sa kanila ang balita tungkol kay Solomon. Kung banggitin yung pangalan ni Solomon sa mga Hudyo, anong makita niyong reaksyon? Si Solomon, bayani namin yan! Si Solomon, pinakatakilang hari namin! Nung panahon ni Solomon talaga, yan ang golden age ng Israel. Malawak ang borders natin, ay ang ganda ng mga building na kanyang ginawa, yung templo na tinayo, walang katulad. Napakaganda ng panahon ni Solomon, ang ayos ng bansa. Tsaka, si Solomon ang talino. Kung mababasa nyo yung ginawa niya, halimbawa yung mga babaeng nag-aaway tungkol sa kanilang anak, anong ginawa ni Solomon? Kasi sabi na, akin na anak yan. Hindi, baby ko yan. Sabi ni Solomon, laghan ko ako ng tabak. Hatiin natin ang bata. Bigyan natin kalahati sa bawat isa. Yung isang babae sabi, sige. Pero yung isang babae, sabi niya, sige, bigyan mo sa kanya. Nalaman ni Solomon, sino ang tunay na ina. Bigyan mo dito sa pangalawang babae, kanya yung anak na yan. Ang talino, ano? Grabe, ang galing. Nakarating kay Queen of Sheba, Queen of the South, itong balita, pinuntahan niya si Solomon. Sabi niya, gusto mong marinig ang wisdom niya. At sabi ng isang author, talagang magaling si Solomon kasi sinabi noon sa 2 Kings, sinagot niya ang lahat ng tanong ng babae. Ng mga lalaki dito, kaya niyong gawin yan sa inyong asawa? Sagutin niyo lahat ng tanong niya. Kaya niyo? Ako, hindi ko kaya. Ginawa ni Solomon. Sinagot niya lahat ng tanong ng isang babae. Grabe, patindi ang galing niya. Pero isipin natin, bakit sinabi ni Jesus, now, just for a second, sino dito magkapagsabing, ako mas matalino ako kaysa kay Solomon? Yabang-yabang mo kung sabihin mo yan. Pakita mo sa akin. Hindi ako maniwala. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Pero sinabi ito ni Jesus, bakit mayabang si Jesus? Mas dakila ako kaysa kay Solomon. Bakit niya sinabi? Kasi totoo. Yung kinagalang ng mga Hudyo na si Solomon, mas dakila pa si Jesus na hindi nila pinakikinggan. At ang sinasabi niya sa kanila, huhusgahan kayo ng Queen of the South. Bakit? Well, isipin natin ang mga dahilan. Number 1, may natanggap si Queen na pag-aanyaya. Sige, dalawin mo ko rito sa Jerusalem. Pero ba? Wala eh. Hindi siya naanyayahan, pero pinuntahan niya. Now, mga tao ngayon, inaanyayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ikaw, kaibigan, narinig mo ba ang pag-aanyaya ni Jesus? Meron. Sinabi ni Jesus, halik kayo! Lahat na may pasanin, tapitan niyo! Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tinatawag kayong lumapit kay Jesus. Huwag niyong sabihin, hindi naman ako naanyayahan. Meron! Na si
queen, si Rhea, naglakbay ng malayo. Kailangan maglakbay, imagine, wala siyang bus, wala siyang chariot, wala siyang may chariot, pero wala siyang Mercedes, wala siyang aeroplano, wala siyang Air Force One. Sumakay ng malayo para makarating siya roon. Now, si Jesus, malayo ba sa atin? Anong sinabi niya? Ang katotohanan ay malapit sa inyo, sa inyong puso, di malayo. Hindi ka na maglakbay para lapitan si Jesus. Pwedeng gawin ngayong umaga. Hindi malayo sa inyo ang katotohanan. Si Jesus nandiyan lang sa harapan nila at hindi rin malayo sa atin. Pangatlo, siya'y nagdala ng maraming regalo kay Solomon. Yung lahat ng mga maganda ron sa kanyang kaharian, dala-dala niya mga regalo kay Jesus, kay Solomon. Eto. Pero, anong maibigay natin kay Jesus? Meron pa siyang hinahanap sa atin? Ito magandang balita, mga kaibigan. Ang binibigay, si Jesus ang nagbibigay. Hindi siya yung naghahanap sa atin ng regalo. Biyaya. What's biyaya? Bigay na walang bayad. Si Jesus ang nagbibigay. Si Solomon. Sino si Solomon? Tao lang. Ang matalinong tao. Tao lang siya. Isipin natin. Gano'ng katalino si Solomon? Anong ginawa ni Solomon? Sinabi niya sa kanyang anak doon sa Proverbs, iwasan mo ang ibang babae, ang estrangherong babae. Nakinig pa siya sa kanyang sarili? Hindi. Yan ang naging kahinaan talaga ni Solomon, nahulog ang loob niya sa mga iba't ibang foreign women. At dahil doon sa kanila, inimport niya ang kanilang religion sa Jerusalem. Nadala siya. Hindi nakinig sa karunungan ng alam niya. Si Jesus. Meron pang balik kay Jesus. Alam niyo, maski mga kalaban ni Jesus, sinabi nila, wala katulad dito lahat ng kanyang ginagawa ay tama at mabuti. Iba talaga si Jesus, dakila kaysa kay Solomon. Pero anong ginagawa nila kay Jesus? Gusto nila matayin. Kaibigan, anong ginagawa niyo kay Jesus? Baka, hindi nyo sinasabi gusto siyang patayin, pero paniwala. Ini-ignore ninyo si Jesus. Mas dakila kaysa kay Solomon. Pinakamatalinong tao dito sa lupa, mas dakila pa si Jesus. Patatandaan ni Jesus, namatay, umaron. Bakit? Alang-alang sa mga makasalanan. Pero hindi lang si Rhea ang maghuhusga sa kanila. Meron ting warning dito na galing sa Nineveh. Sinabi rito, ang mga tao, verse 32 sa Nineveh, ay babangon sa paghukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pamangaral ni Jonas at narito ang isang higit pang dakila kaysa kay Jonas. Now again, daanan natin yung kwento ni Jonas. Anong mensahe ni Jonas? Meron ba siyang pinapaabot sa kanila na pag-asa? Meron bang pag-asa sa mensahe ni Jonas? Katiting lang. Pero ang sinabi niya, paghusga o kaligtasan? Yung salitang binabanggit. Paghusga. May 40 araw wawasakin ang Nineveh. Wawasakin. Huhusgahan. Mabigat ang dating ng salita ni Jonas. Anong inaalok ni Jesus? Halika kayo. Kung sino man ang lumapit sa akin, hindi ko siya itataboy. Sino man ang magtiwala sa akin, ipabangon ko siya sa huling araw. I will raise him up.
on the last day. Eh, pag-asa, kaligtasan, kapatawaran, ang pinapahayag ni Jesus. Nakikita niyo, magkaiba yung mensahe. Kay Jonas, katiting lang ng pag-asa. Bakit? 40 araw ang natitira. Bakit may 40 araw? Kasi kung ang Diyos ay matuwid, eh, pwede naman siyang husgahan kaagad, wasakin kaagad ang Nineveh. Binigyan sila ng time. Pero kung kumpara sa mensahe ni Jesus, kumpara sa Ebanghelyo, napakaliit ng pag-asa. Napakalaki ng paghusga. Kay Jesus, oo, may paghusga sa mga Pariseo lumalaban sa Kanya, pero ang mensahe ni Jesus ay pag-asa, kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sino man ang lumapit sa akin, ibibigay ko sa Kanya ang buhay na tubig. Kani Jesus. At ito'y aapaw sa Kanya hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan ang inaalok ni Jesus. Yan ang sinasabi ni Jesus. Kakaiba ang mensahe. Si Jonas, anong himalang ginawa niya? Well, siya mismo kumbaga himala kasi nilunod ng isda. Pero sa tingin nila, meron pa silang nakitang ginawa ni Jesus, ni Jonas, meron pa siyang pinagaling doon sa Nineveh. Meron pa siyang pinalayas na demonyo sa Nineveh. Meron pa siyang may tugpo na kanyang pinagaling para makalakad siya. May bulag na kanyang pinagaling para makakita. Wala. Kaya isa. Pero si Jesus, mula sa simula ng kanyang ministry, nung yung tubig ginawang alak, at sunod-sunod yung mga himala mula noon, lahat ng may sakit doon sa Capernaum, pinagaling niya, nakita nila, nasaksihan nila, kakaiba talaga si Jesus. Si Jonas, anong klaseng propeta si Jonas? Isang lingkod ng Diyos na masunurin, isang lingkod ng Diyos na banal, isang lingkod ng Diyos na masasabi natin magandang halimbawa sa ating lahat. Alam niyo, maski nung nagsisi ang mga taga-Nineveh, anong ginawa ni Jonas? Natuwa siya. I can't imagine being a preacher at pagkatapos ng mensahe, may mga naniwala, tapos sabihin niya, naniwala sila. Naligtas sila. Nagtampo! Nagalit sa Diyos! Bakit? Kasi kalaban ng Israel, mga taga-Nineveh. Gusto niya pumasok talaga sila. Ma-wipe out. Naligtas! Nalungkot si Jonas. Anong sinabi ni Jesus? Kaya na isang magsisi. Magtatampo si Jesus. Sabi niya, kahit isang magsisi, magagalak yung lahat ng mga sa langit. Eh, siyempre kasama siya. Magagalak din siya, matutuwa siya. The Son of Man came, ikanya kay Zacchaeus, upang hanapin at iligtas ang mga taong ligaw. Tumangpa si Jesus kung may maligtas. Magkaiba yung dalawang yan. At isa pa, rebelling propeta. Propetang, parang yan nga, gusto kong bigyan din itong punto. Wala sa puso niya ang ikabubuti ng mga taong sa harapan niya, mga taong kausap niya. Gusto mo sa akin sila, sinabi ko. Imagine, si Jesus, anong gusto niya sa mga tao? To save them. Now, isipin natin na yung araw ng paghusga. Nandyan yung mga taga-Nineveh. Ligtas ba? Yes, kasi nagsisi. Kaya na, 150 years later, eh, nag-rebelde na naman, nawasak yung buong siyudad ng Nineveh. Pero itong henerasyon, sa Nineveh, naligtas. Nagsisi, nagtiwala. At tinanggap nila ang awa kapag ng Diyos. Now, sa araw ng paghusga, how many people are there? Anong sinabi ron sa end of Jonah? How many hundreds of thousands na pati mga baka? I don't think yung mga baka maghusga. Pero maraming tao tatayo sa huling araw. Now, let me just think about this, okay?
Isipin mo, kaibigan. Pag ikaw ay nandoon sa araw na yun, baka sabihin mo, kasi hinintay ko ang tanda. Hinintay ko ang himala. Hinintay ko ang anong damdamin. Anong mangyayari? Tatayo ang mga taga-Nineveh. Wala kaming naramdaman. Wala kaming nakitang himala. Wala kaming narinig na kakaiba kung hindi. Isang mensahe lang. 40 araw at kayo uwasakin. Nagsisi kami roon. Mas maganda yung message na narinig nyo. Mas magandang propetang humusap sa inyo. Mas mamalasakit sa inyo yung propetang yan, si Jesus. At yung tanda namin, isang taong nilulunok lang ng isang isda. Yung propeta niyo, si Jesus, hindi ng propeta, tagapagligtas. Namatay, bumangon, bakit? Alam-alam sa mga kasalanan. Narinig Diyos ang mensahe niya. Hindi kayo naniwala. Kayo, anong diferensya niyo? Anong hinihintay niyo? Kami naligtas sa ganoon. Kayo. Na ayaw may insulto kayo. Pero baka nila sasabihin, bobo niyo. Mga baka, huwag niyong sabihin na. Pero, pag yun ang sasabihin nila, ano bang problema niyo? Si Jesus mismo nangyari sa inyo. Hinanapan niyo ng palatandaan. Marami siyang pinakita. Now, sa atin, mga kaibigan dito ngayon, etong warning, isipin niyo, mga tao sa Nineveh, itong reyna ng Timog, kumakausap sa inyo ngayon. Mga bata, mga may edad, kung wala pa kayo kay Jesus, isipin nyo, sa huling araw, sila ang makikita nyo. Sila ang haharapin ninyo. Sila ang, kumbaga, magdemanda sa inyo ng sagot. Hanapan kayo ng sagot. Bakit hindi kayo naniwala? Jesus. Let me just be personal, okay? Diba? Kung tanungin kayo, ano nga ang hinihintay? Baka sabihin nyo, nag-pray ako. Lumapit ako sa Diyos. Sinabi ko, Panginoon, niligtas mo ako, pero wala naman akong naramdaman. Ano muna? Saan kayo naniniwala? Sa damdamin? O kay Jesus? Kung meron akong maramdaman, maniniwala ako. Teka muna. Baliktad. Anong gusto yung maramdaman? Kakaiba. Baka iba yung kinain nyo. Yan ang dahilan kung bakit may nararamdaman. Kasi baka narinig yung patuto ng isa pang Kristiyano at sinabi niya, nung nagtiwala ko kay Jesus, ang sayang-saya ng... Pero tanongin niyo siya, ano bang nangyari doon? Kasi meron ding pagsubok na dumating. Huwag niyang hanapin, huwag niyang hintayin ng anumang pakiramdam. Hindi yun ang basihan ng pananampalataya. Anong basihan ng pananampalataya? Salita ni Jesus, ginawa ni Jesus, buhay ni Jesus. Sapat na yan. Walang ibang palatandaan. Si Jonas, nilunok ng isda, lumabas siya. Si Jesus, nilunok ng lupa. Dahil namatay sa krus ng Kalbaryo, umangon siya. Siya ang tagapagligtas. Sapat na yan. Ano pang hinihintay? Mga iba, yun na nga, tulad sa ngayon. Kung meron mo makitang himala, prove it to me. Ako'y skeptic, ako'y isang taong intellectual, isang pilosopo. Hindi ako madaling maniwala. Hindi ako tulad ng iba na walang alam. Ako, nagpapag-aral ako sa UP. Kahit saan ka nag-aaral? At Harvard. Hindi yan ang importante. Ang question ko sa inyo, ano bang hinaharap ninyo? Anong hinihintay nyo? Etong Biblia may sapat na mga himala na nangyari.
Hindi inuulit ni Jesus ngayon. Bakit? Hindi kailangan. Nagawa na niya eh. Sabi niya mo, kung may bumangon mula sa mga patay, maniniwala ko. Sinubukan ito ni Lazaro. Ano kaya ang sagot ni Abraham? Kung hindi sila makikinig kay Moses, sa mga propeta, sa Biblia, ibig sabihin, hindi sila maniniwala kaya na may bumangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, at kumungsap sa kanila. Huwag yung hintayin ang iba, ang hinintama, maaaring panaginip. Alam nyo, may kilala kong naligtas dahil sa panaginip. Na hindi naman yung panaginip ang nagpahayag sa kanya tungkol kay Jesus. Kung hindi, kumbaga naisip niya, baka kailangan talagang hanapin si Jesus. At narinig na niya ang Ebanghelyo. Pwede gamitin ng Diyos yan. Hindi ko sinasabing hindi. Pero huwag niyong sabihin, Lord, bigyan mo ako ng pangitain o ng panaginip at ako'y maniniwala. Baka sabihin ng Diyos sa iyo, hindi ko ibibigay. Kaninong kasalanan ito kung ikaw ay mapahamak? Kasalanan mo pa rin yan. Kasi, kumbaga, inuutusan mong Diyos. Sa buong buhay ko, 2 tao lang ang namit kong na ginamit ng Diyos ng panaginip sa kanilang kaligtasan. 2 tao lang sa buong buhay ko na nakilala kong ganoon. Inisip ko, ikaw yung isa pa. Huwag mong hintayin yan. Anong palatanda na hinahanap mo? Kung pagalingin ng Diyos ang aking anak, maniniwala ako. Hindi niya pagagalingin. Ibig sabihin, mapapahama ka dahil dyan. Huhuskahan mo, Diyos sa kanyang kawarabang dahil dyan. Nandito si Jesus. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanyang hindi mapapahama. Kung di magkaroon ng buhay na wala ka. Ano pang palatandaan ng hinahanap nyo? Sapat na si Jesus. Kaya mga kaibigan dito ngayong umaga, huwag yung hanapin ang anumang ibang palatandaan. Kung sa damdamin nyo, kung himala man yan, kung ano man ang experience na gusto nyong maranasan, hindi yan sapat. Dakila si Jesus. Now, yan ang warning, yan ang salita ng Diyos sa inyong ngayon mga kaibigan. Pero mga kapatid, meron ding turo sa atin dito. Alam nyo, itong ebanghelyong hawak natin, dapat may kumpiyansa tayo dito. Na itong katotohanan ni Jesus, si Jesus mismo, bumaba galing sa langit upang iligtas sa kanyang mga tao sa pan ang kanyang salita. Minsan, ewan ko sa inyo, na-insecure tayo, na-insecure mga ibang Kristiyano na, anong mga tao ngayon, mga skeptic, mga tao ngayon, mga pilosopo, mga tao ngayon na may PhD o kung anong narinig nila sa universidad, paano sagutin yan? Don't worry about it. Ang salita ng Diyos ay sapat. Yan ang doktrina ng Reformation, no? Sola Scriptura. Sapat ang salita ng Diyos kasi itong ginagamit ni Jesus upang kausapin ang mga tao. Magtiwala tayo sa Kanya. Ipahayag pa rin natin ang Ebanghelyo sa mga tao. At sana maligtas sila. And so, sa ating henerasyon, marami rin naghahanap ng tanda. There's nothing new under the sun. Dati pa rin yan. Huwag tayo magulat kung meron ng mga tao ngayon. Dati pa. Magtiwala pa rin tayo. Tumindig tayo. Panindigan natin ang salita ng Diyos, ipahayag natin ang buong tapang ng buong pagmamahal. Hindi tulad kay Jonas na parang para sa puso, kung hindi tulad kay Jesus. Halik kayo! Lapit natin ang mga tao kay Jesus. So, sa pagtatapos natin, anong leksyon sa atin? Mga kaibigan, leksyon sa inyo? Huwag niyong ilagay ang anumang hadlang sa daan sa gitna ninyo ni Jesus. Huwag yung hanapin sa Kanya ang anumang tanda kasi sapat na.
no other sign. Sapat na si Jesus. Mga kabataan, anong hinihintay? Damdamin? Don't do it. Kapayapaan sa puso. Yan ang sumusunod. Lumapit kayo ngayon kay Jesus. Lord Jesus, naniniwala ako sa iyong salita, sa inyong Ebanghelyo, patawarin mo ako, iligtas mo ako. Sapat ang iyong salita. Tayo naman natin.